ginigipit na naman ang hakbang ng maisog sa Tacloban. Paano po natin nasabi mga kababayan? Dahil ang lugar kung saan dapat idaraos ang hakbang ng maisog Tacloban ay ginawang parking lot ng mga malalaking truck. Yan po ang nakita po natin sa vlog ni Pambansang Loyal kung saan nandun na po kaninang umaga para sana titingnan itong binyo at para mag-attend ng hakbang ng maisog prayer rally bukas diyan sa Tacloban. Panoorin natin ang ilan sa kanyang naging vlog, mga kababayan. Dumaguete lang. Dumaguete 2.0. Ayan o. Dumaguete 2.0. Ayan. At tinawag po ni Pambansang Loyal na Dumaguete 2.0 ang nangyari diyan. Kasi matandaan po natin mga kababayan na ang sa Dumaguete ay ginawa namang parking lot ng mga agricultural heavy equipment. Dito po, mga malalaking construction truck, dump truck, panghakot mga kababayan po natin. At tingnan nyo po, dyan pa pinarking sa loob. Nako po, tambalos-los. Ang pakiusap po natin lagi, mga kababayan, ay maging patas po sila. Pagbigyan ang kung sino man na magsasalita. Dahil karapatan ng bawat Pilipino na punain ang kapalpakan ng mga nakaupo sa pwesto. So kung ganito po ang kanilang ginagawa, nasaan po yung karapatan ng bawat Pilipino? At bakit sila takot na takot sa hakbang ng maisog? Dahil nakita po natin yan, ang kanilang ginawang panghaharang sa Bustos, Bulacan. Di ba? Na pinatigil na lang ni Tatay Digong, pinakansila na lang dahil maraming namataan na mga sibilyan na mukhang hired po para handang manakit na nga po. So dito naman ay may mga pulis po na nakabantay mismo dyan. At nakita po natin sa isang moment na nilapitan po itong si KPL at kinuha ang kanyang pangalan. Grabe po ang panggigipit ni Tambaloslos mismo sa kanyang lugar, mga kababayan. Hello? Ayun yung gate. Ayun yung entrance, mga kababayan. Ayun yung entrance. Pagpasok ko pa lang doon kanina. Tapak pa ako ng tayo ng aso yata. Pagpasok ko pa lang doon kanina. Nako, KPL, sir. No. Mukhang para talaga sa'yo yung naapakan mo na yan. At mga kababayan, no? Grabe ang kanilang ginawa, Ibang klase ka, tambaloslos. Dapat i-welcome mo yung mga taong bumibisita sa lugar sa Tacloban. Huwag naman ganyan, nakakahiya po. At yan ba, ang lugar ng namumuno sa House of Representatives? Parang ang pangit naman po, mga kababayan natin. Tapos kung makaasta kayo at sasabihin nyo na walang ginagawa itong si Tatay Digong sa rehabilitation ng Yolanda, kayo nga mismo taga dyan kayo, napakalaking budget ang inyo nakukuha, mukhang hindi nyo pinaganda yung lugar na yan. Plaza ba yan? Freedom Grandstand o Freedom Park? Mukhang napakapangit naman po. Ayun o, kita nyo. Uy, sabi ko nito, ba't may mga truck? Sabi ko kanina. Ay, magtatanong tayo, sabi ko. Harap ko ng camera, ha? Nasiwa na ako sa mukha ko eh. Ayan. Ayan yung entrance. Siyempre nakaharap ako doon. Nakaharap ako doon. Sabi ko, wala. Ano ito? Ganito ang senaryo kanina, ha? Ba't may mga truck? At nadadagdagan pa. Nakita ko May nakita pa ako, mga kababayan po natin, may police mobile, Tingnan nyo po, Sa video ito, may police mobile na nakaparking po. Ayan po, May naka-steady po, na sasakyan ng police dyan, mga kababayan. So parang may pinaghahandaan po sila na malaking parating na mukhang kinakatakutan po nila. Palagay ko yung mga pulis na nakastambay at nakabantay dyan, mga kababayan, wala silang kaalam-alam kung sinong darating at kung sinong bisita ang darating. Kasi kung malalaman nila na si PRRD pala ang papunta dyan, sigurado magkukumahog ang mga yan na sasalubungin at bibigyan ng proteksyon.
ang dating presidente. Matandaan po natin mga kababayan ang nangyari sa Tacloban na yung nangyari po sa Dumaguete na sinabi po ng isang chief of police ng syudad ng Dumaguete na umano'y wala silang sapat na tauhan na bantayan at bigyan ng proteksyon itong si PRRT. Pero ang sabi ng regional director, kami ay gagawa ng paraan para mabigyan ng proteksyon ang dating presidente. Dahil trabaho po ng pulis na i-secured ang bawat sibilyan at lalong-lalo na po itong si PRRD sa anumang event diyan sa Dumaguete. So ang ginawa, sinibak yung hipe dahil hindi umano ito sumusunod sa kanilang tungkulin na bawal umanong sabihin na hindi nila kayang bigyan ng proteksyon ang dating presidente. So ngayon mga kababayan po natin, mukhang ang mga pulis diyan sa Tacloban ay mukhang nagagamit na naman. Nung tinanong ni PL ay wala umano silang kaalam-alam kung bakit sila nandyan basta't ang utos sa itaas ay magbantay sila diyan. Pero bakit may mga equipment sila na pang anti-riot? Mga kababayan po natin, wala namang magra-riot, wala namang nagwiwelga dyan. No, 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 no. Ang ginagawa ng hakbang na maisog ay napaka-peaceful na rally. Pagsasalita sa kapalpakan ng gobyerno ng administrasyong Marcos at the same time, pagbibigay ng impormasyon na dapat malaman ng kada Pilipino. So hindi nila dapat harangin yan mga kababayan. Kaya habang ginagawa nila ito, ilalong dumadami po ang taong sumusuporta sa hakbang ng maisog, lalo na po yung international community. Tuloy-tuloy na yung nasa Japan, nakahanda na po ang para sa Hong Kong at prepared na rin ang para sa Amerika. So tingnan nyo po, nagiging international na itong movement na ito dahil sa kanilang ginagawang panggigipit at operation. Huwag naman ganon, mga kababayan. Eh nakita ko sa unahan, ba't may mga pulis? O nagduda ako. So, nagdahan-dahan akong lakad. Yan, ganito ang nangyari, no? Dahan-dahan akong lakad, ganyan. Nahinay lang ako. Sandali lang ha. Sa Pinagoso, maraming salamat. Naghinay lang po ako. Yan. Tapos may nakasalubong akong pulis. Dito kami nag-usap. Dito sa lugar na to. Yan. 3 minutes lang, mga kababayan, naglit lang ako nagtanong. Tapos, ang sabi sa akin ng isang pulis, hindi niya daw masasagot yung mga tanong ko na bakit may mga pulis. Ayan po, mga kababayan, daming mga kapatid nating pulis ang nakabantay dyan at talagang naglagay sila ng tent. Bakit may mga kalasagi mga pulis, may mga pamalo, at bakit sila naririto. Basta ang sabi na nung isa, diniploy lang sila dito. So, sabi niya, para lang daw sa, nahirapan siya mag-explain. Sabi ko siya, nahirapan. So talagang mahirap po yan mag-explain, Sir Pambansang Loyal. Dahil unang-una, hindi nila alam yung kanilang purpose. At ito po, habang nagla-live po, itong si KPL, may isang pulis naman na lumapit para hingiin ang kanyang tunay na identity. Matanong ko lang po mga kababayan, dapat bang ibigay ang pangalan ng isang individual na nagla-live sa isang public na lugar? Pampublikong lugar po yan mga kababayan. Pangan, sir. Kanang, Yung pangangad. sa channel. Sige mo, tinulog nga pangan. No, tingali po gimi dito sa kuno. Usay purpose mo, sir. Waman. Eh, kung magpanda sa iyong pan ba? Ito, hiningi yung pangalan ko mga kababayan ni sir. No, karapatan po nila yan. Salamat po, sir. So tingnan nyo po mga kababayan, kinuha pa pati yung pangalan ni PL. So dahil sa kanyang kaba, ay umalis na lang agad dito sa lugar mga kababayan po natin. Malay mo may mga masasamang plano pa sila. Umalis na lang ito at nagbalik at bumalik sa kanyang accommodation mga kababayan. So yung nasa Dumaguete po na nandyan, ingat po kayo. At sana po sa susunod na mga maisog hakbang ay makasunod po tayo. Sa ngayon ay tayo ay observant lang at patuloy po tayo na magbibigay ng impormasyon, update, reaction sa mga pangyayari po dyan
sa Tacloban base naman sa binibigay na update ng ating mga kababayan at mga DDS vlogger na mismo na aktual na nandyan sa Tacloban. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat.